Ito naman, kamustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa mga bus terminal sa walang kamatayang Cubao, Quezon City. At kasama po natin, ito Batang Maynila to ang ating mobile journal, Francis Rivera. Francis, okay, sold out na ba yung mga pasensya dyan? Marami na bang nagbabao ng pasensya at magkano pasensya ngayon? Yes, Pops Lord. Dito nga tayo sa Cubao Bus Terminal at iba nga dito yung mga rutang papuntang norte gaya ng Baguio, papuntang Baguio, Pangasinan at Zambales talagang fully booked na online. Pero meron pa rin tayong mga nakikitang fast passenger katulad nga dito, Pops Lord and Denise, no? Ayan. So, ito yung pila no ng mga trans passenger. Ayun, kung nakikita nyo yung may nakalagay na actual booking kung saan dito pa lang sila kukuha ng ticket nila papunta nga sa kanilang probinsya. Doon naman sa mga nagpa-reserve online, meron ding pila dito, yung online booking redemption. So, kung nakapag-book na sila online, pwede na nilang kunin dito at maaari na silang pumila doon sa oras o sa schedule ng kanilang trip. At syempre, meron din tayong mga priority lane no para sa mga PWD, senior at mga puntis. So, Pops Lord, Denise po, para lang makita nyo yung sitwasyon dito. Dito naghihintay o ito yung waiting area ng mga pasahero na naghihintay sa kanilang mga biyahe. So, makikita natin, no, hindi gaano kapuno. May mga bungi-bunging slot pa rin tayo nakikita. Pero sabi nga ng pamunuan ng bus terminal na ito, ini-expect nga nila na ngayong araw talaga yung magiging malakas o madami o yung volume talaga ng mga pasaherong dadagsa dito sa Cubao Bus Terminal. May mga sleeper buses ba dyan, Francis? Sorry, Pops Lord. Francis, meron ba dyan yung mga tinatawag nilang mga sleeper buses? Mga bago yun na social na pwede mong, parang eroplano na talaga Pwede mong higaan talaga yung mga upuan Yes, Pops Lord, no? Meron sila tinatawag na deluxe na bus kung saan niya yung mga upuan hindi lang naka-slot, pwede mo siyang talagang ihiga. Talagang makikita nyo na parang literal na parang kama na yung mga bus na nandito. So, usually yung mga biyaheng may mga bus na merong deluxe, no, ay papuntang biyaheng papuntang Baguio. Oo. So, meron tayo dito mga nakikita at siguro nakatatlo na tayong mga kita kanina, pero as of the moment nag-gusto tayo ngayon, Pops Lord and Denise, wala pa tayong nakikita susunod ulit doon sa deluxe bus na napag-usapan natin. Curious ako, Francis, yun bang mga deluxe buses ay sold out din sa ating mga kapatid? Kumbaga, nagkakaagawan din ba ng tickets dyan? At magkano pala ang average price niyan? Yes, Denise, yes, so kailangan talagang mag-online booking ng mga kung gusto mong sumakay doon sa deluxe bus, no? At doon naman sa mga trans passenger, itong mga regular bus, so talagang yung mga ordinary bus, no, or condition bus pa rin naman na kanila sasakyan at doon yan sa price range, no, ay naglalaro yan sa 800 hanggang 1,000 and above yung price range ng bawat biyahe ng mga deluxe bus na meron dito. Ito tip kaya nahihilo yung mga pasahero kasi tumitingin sila sa gilid. So yung movement ng head nila, pati mata, gano'n ang gano'n, mahilig. Diretso lang. Kaya nilagay yung TV sa loob para manood ka ng Die Hard 1, 2, 3, 4, 5 Sunod-sunod, habang bumibiyahe. Diba? Sipin mo, madaling araw, no? Gusto mo matulog, nagsasabugan yung mga eroplano nila Bruce Willis. Hanggang papalabas sila yung Speed na pelikula. Ay, isa pa yun. Alam mo yung Speed na pelikula? Inabutan mo pa ba yun? Hindi niya yata. Yes, Pops Lord. Yeah, si Keanu Reeves yung bida ron, may bomba sa loob ng bus. Pero hindi mo pwede sabihin yung word na yun. Ngayon, kahit sa bus, Oo. Diba? Yes, bawal. Bawal na bawal. At Ang alin? kaya nga rin ng ibang terminal, marami rin pinagbabawal dito, Pops Lord and Denise, no? Gaya ng mga matatalim na bagay. At syempre, yung mga sumasabog na bagay, no? Ang mga explosive devices and items. At tukot nga dyan, no? Kanina nakita natin sa PITX, may mga K9. At dito rin may mga K9 na dogs na pinapaikot para inspeksyonin yung mga pagkain. So, eto. Baka yung mga askal lang sa kapitbahay. Ang huli ko talaga. Ito, may mga K9 security. Ayan.
Ito yung mga Ay, oo. canine dogs Ano to? na pinapaikot din nila dito para inspeksyonin din nga yung mga bagahe na andito. So, Bata pa siya. Oo. Francis, Ayan. meron na bang mga ano dyan, na confiscate? Marami na rin ba dyan sa Cubao? yes, kanina doon sa napuntahan natin isang terminal, may mga confiscated din na katulad nga ng mga alak. Talagang nagdadala pa ng alak at the usual na lighter at mga matatalim na bagay, no, gaya ng mga kutsilyo. So dito naman sa terminal na ito wala pa naman tayong nakukuha o wala pa raw sila nakukuha ang confiscated o pinagbabawal na item. Alam mo, Francis, ang oras natin ay siguro 2:22. Abangan mo mamaya after office hours ang dagsa ng mga tao dyan. Diyan tayo magkakaalaman talaga kung ano-ano yung mga i-confiscate, kung ano-ano pa yung mga ipagbabawal dyan, pero higit sa lahat, kung may baon silang, Ano? Decha. Akala ko, pasensya. Pasensya. Akala ko kung may titilaok. kung may titilao. O sa totoo lang iiwanan nila yung misis nila, pero hindi nila iiwanan yung manok pang sabong nila. Ayun. Tama ba ako dyan, Francis Rivera? Sige. Tama ka din ang Pops Lord, no? Kumbaga, parang anak na nga rin nila yan. Anong anak? Hindi lang. Nag-agree talaga si Francis, Yeah. ano? Kombinasyon ng lahat ng mga bagay. Pero siyempre, walang mister na aamin, di ba? Oo. Walang aamin Yeah. sa misis niya na, hindi, ikaw, mas mahalaga kayo sa, kay Bruno. Di ba? Manok Bruno pa pala. Bakit Bruno hindi? na pala pa. Kung nanalo siya sa mga sabong, di ba? Texas, si Bruno. Alright. Maraming salamat sa iyo, Francis Bruno Rivera, ang ating mobile journal dyan sa Cubao.